Sa pag-iwan natin sa ilang madilim na alaala ng 1990, ay ang pagpasok naman natin sa isa pang masalimuot na bahagi ng kasaysayan ng ating bansa pagdating sa mga natural disasters, ang 1991. Hindi natin hawak ang ating kapalaran at kung anong pwedeng ilabas ng bukas. Halina't pasukin natin kung ano bang mga nangyari sa taong ito. Sa taong ito ay na-launch ang ikalawang album ng singing group na Smoky Mountain, Ang Paraiso, sa ilalim ng Sony BMG. Wag ka, dahil ng album na ito ng Smoky Mountain ay umukit ng kasaysayan sa Philippine music. Ang album kasing ito ay naging isa sa pinaka-best-selling album sa ating bansa. At ito ay nai-release din sa bansang Japan noong 1992. Nagkaroon din kasi ng pagkakataong makapag-perform sa Japanese audience ang Smoky Mountain nang sila ay mag-participate sa NHK Kohaku o Tagasen. Sa mga Pilipino naman ay naging simbolo rin ang kantang Paraiso bilang isang pag-asa para harapin ng iba't ibang dagok ng buhay. Ang Maskman. Bagaman ito ay naipalabas na sa ABS-CBN noong 1990, taong 1991 naman nang ito ay magsimulang umere sa IBC 13. At dito sa pagkakataong ito ay mas lalong sumikat ang programa. Ang Maskman ay tinawag ding Laser Squadron Maskman. Ito ay agad na umani ng popularidad dahil ito ang kauna-unahang Super Sentai sa ating bansa na nagkaroon ng Tagalog dub. Sa taong ito ay nanatili si Jovito Salonga bilang presidente ng Senado, si Ramon Mitra bilang Speaker ng House of Representatives. Pero itong si Marcelo Fernan ay pinalitan nitong si Andres Narvasa bilang Chief Justice ng ating bansa ng buwan ng Disyembre. Nanatiling aalog-alog ang ating ekonomiya. Ito ay dahil sa dami ng mga politikal na pangyayari sa ating bansa at nanatili rin tayong baon sa utang. Ang problemang ito ng bansa ay ang isa sana sa gustong tugunan ng administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino. Dangan nga lang sa taong 1991 ay malapit nang magtapos ang kanyang panunungkulan at may iwan pa rin tiyak ang bansa na dahop sa kaunlaran. At ang ganitong sitwasyon ng ating bansa ay magdadala rin sa pagkakaroon ng malawakang brownout. Ang kakulangan ng malaking pondo para tugunan ang pagpapagawa ng mga sira at ang pagdidevelop ng mga bagong infrastruktura na may kinalaman sa kuryente ng ating bansa ang nagiging sanhi ng paulit-ulit na problema o ang madalas ngang pagbabrownout. Nariyan pa rin syempre at hindi mawawala ang issue ng korupsyon, ang pagkakabahagi sa politika. Paano mo nga naman tutugunan ang isang problema kung magkakaiba kayo ng agenda? Naroon pa rin na pilit tinugunan nitong si Pangulong Cory ang problema sa brownout. Pero ang kalbaryong ito ay hindi ganong kadaling masusolusyonan at ito ay maipapasa pa sa susunod na administrasyon. January 14 ay magsisimula ang programang Tasty ng Tahanan sa ABS-CBN. Isa itong daily morning talk show na pag-hosta ni Tessie Tomas kasama ang ilang mga personalidad na magiging co-host niya rin, tulad ni Eagle Riggs at Madam Rosa. Itong si Madam Rosa ay lumalabas sa segment na Iparamdam kay Madam. Ang Tasty ng Tahanan ay nakakuha ng matataas na ratings at nakakuha rin ito ng maraming mga awards hanggang sa ito ay palitan ng programang Today with Chris Aquino. Sumunod na araw, January 15, ay ang 1991 PBA draft kung saan ang naging number 1 overall pick para sa team ng Alaska ay itong si Alejandro Alex Araneta. Siya ay nagmula sa Ateneo. At ang number 2 overall pick naman ay itong si Rene Bong Hawkins mula naman sa Perpetual Health College of Rizal na kinuha naman ng Presto Tivoli. At sumunod na araw, January 16, ay sabay na ipinalabas ang satire program na abangan ng susunod na kabanata ng ABS-CBN at ang pelikulang John and Marcia ngayong 91. Dito sa abangan ng susunod na kabanata ay cast din itong si Tessie Tomas kasama ang mga batikang artista at komedyante na sina Nova Villa, Noel Trinidad, Anjo Eliana, Roderick Paulate at Carmi Martin. At cast naman sa John and Marcia ngayong 91, syempre si Dolphy, si Nida Blanca, si Marcel Soriano at marami pang iba. Sa buwan ding ito, January 19 naman, ay naganap naman ng isang palpak na bomb plot sa Thomas Jefferson Cultural Center
kung saan ang mismong kriminal na maglalagay sana ng bomba ay ang nasabugan nito. Nang aksidente niyang masindihan ang bomba. Ayon sa pag-iimbestiga, ang dalawang suspect ay konektado pala sa bansang Iraq. At ang pangyayari rin iyon ay sinasabing konektado din daw sa Gulf War. January 24 naman nang maitatag ang isa sa nangungunang wireless internet provider sa ating bansa, ang Smart Communication. At bago naman magtapos ang buwan ng January, ay naganap naman ng isa sa mahalagang bahagi ng kasaysayan ng ating bansa, ang pagkakatatag ng PNP o Philippine National Police. Para maiwasan na ang kalituhan sa jurisdiction kung sino ba ang magpapatupad ng batas at syempre maging epektibo na rin, ay nag-merge na ang Philippine Constabulary at ang Integrated National Police para buuhin na nga ang isa lamang ahensya na mag-unified sa mga command at control nang sa ganun ay maiwasan na rin ng gulo at ang pagkakalito at para lalong mapabilis ang paghawak sa mga kaso. Buwan ng Pebrero. Pagpasok ng buwang ito ay naganap naman ang pangyayaring naging mitya ng pagkasabatas ng anti-hazing law. Ito ay nang bawian ng buhay itong si Leonardo Lenny Villa sa initiation rights ng sinalihan niyang fraternity, ang Aquila Legis. 1993 nang mahatulang guilty sa kasong homicide ang 26 na miyembro at sila ay natulang makulong ng 10 taon hanggang 14 na taon. Bagaman na-acquit ang ilan sa kanila sa taong 2002. Pero champion ko talaga. Taas ang kamay ko sa'yo. Nagkakagusto na nga ako sa'yo eh. Mahal na kita palagay ko eh. Maging sino ka man. February 14 naman, Valentine's Day, nang ipalabas sa mga sinehan ang pelikulang Maging Sino Ka Man na pinagbidahan itong sina Sharon Cuneta at Robin Padilla at kumita ito ng 150 million. At ang pelikula rin itong sinasabing naging dahilan kung bakit nahulog sa isa't isa itong sina Sharon at Robin. February 20 naman nang ipanganak ang kauna-unang nagbigay sa Pilipinas ng gintong medalya sa Olympic, si Heidelin Diaz. February 23 nang magbukas naman ng isa sa pinakakilalang amusement park sa Metro Manila, ang Star City. Nung una ay ginaganap lamang dito ang Toys and Gift Fair, isang Christmas trade exhibition ng Philippine Center for International Trade and Exhibit. Kalaunan sa ilalim ni Fred Elizalde ay pinasimulan na itong gawing amusement park at naglagay na rin dito ng mga rides. Hanggang sa ngayon ay dinarayo pa rin ng Star City sa Kamaynilaan, lalong-lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Buwan ng Marso. Dito sa buwang ito ay sinasabing nadedetect na daw ng PBOX ang pagyanig ng lupa o mga minimal earthquakes sa paligid ng Mount Pinatubo. Dahil nagsisimula na palang gumalaw ang magma sa ilalim ng lupa. Paangat. Biruin mo katatapos lang ng napakalakas na lindol na karaang taon. Eto tila magsisimula na at nagbabadya na ang isang matinding sakuna. Sa pagpasok ng buwan ng Abril, sinasabing nagpatuloy pa rin ang pagyanig ng mga lupa sa vicinity nga ng Mount Pinatubo. Dito ay lalong naaalarma ang mga nag-aaral patungkol dito dahil alam nilang may hindi magandang nangyayari. April 25 naman nang bawian ng buhay ang kilala at national artist na si Lamberto Avellana. Itong si Lamberto Avellana ang unang hinirang na national artist sa larangan ng pelikula. Ilan sa kanyang mga obra ay ang Anak Dalita at Badyaw. Bago naman matapos ang buwan ng Abril ay gumimbal sa buong mundo ang isang malaking trahedya sa bansang Bangladesh. Ito ay ang pananalasa ng isang napakalakas na cyclone na masasabing isa sa pinakamalakas na cyclone sa kasaysayan. Halos 140,000 ang binawian ng buhay at nag-iwan din ito ng $1.7 billion damage. 1991 din nang i-launch ni Ariel Rivera ang una niyang album na Ariel Rivera, kung saan ay nakapaloob dito ang mga kantang Sana Kahit Minsan, Ayoko Na Sana, Sa Aking Puso at marami pang iba. Kung saan ang kanta niyang Sana Kahit Minsan ay agad nag-top sa mga chart. Pagpasok naman ng buwan ng Mayo, May 15 na ina-launch naman ng ABS-CBN ang hahawak ng record ng the longest running drama anthology series sa ating bansa, ang Maalaala Mo Kaya, kung saan ang host nito ay si Charo Santos at ang pinakaunang episode nito ay pinamagatang
Robert Shoes, na pinagbidaan itong sina Robert Arevalo, Romney Sarmienta at Vina Morales. May 22 naman, nang bawian ng buhay ang Batikan at award-winning na direktor na si Lino Broca. At May 30 naman nang ipalabas sa mga sinihan ang Batas ng 45 ni Fernando Poe Jr. kung saan ay nakasama niya rito sina Timmy Cruz, Paquito Diaz at marami pang iba. Pagpasok ng buwan ng Hunyo, June 2, nang matanggap ni Lea Salonga sa Tony Awards ang kanyang parangal bilang Best Actress sa musical sa role niyang Kim sa Miss Saigon. June 10 ay nagsimulang mag-evacuate ang mga sundalong Amerikano sa Clark. Ito ay dahil sa napipintong pagputok ng Mount Pinatubo. June 30 naman nang ipalabas sa mga sinehan ang Hihintayin Kita sa Langit na pinagbidahan naman itong sina Richard Gomez at Don Zulueta. June 15 nang tuluyan na nga pumutok ang Mount Pinatubo. Ang pagputok ng Mount Pinatubo ay agad naging problema sa mga mamamayan kung saan nagpalala pa dito ang pagdaan ng isang bagyo, ang bagyong Diding na dumaan sa Luzon. Ang sabay na pamiminsala ng dalawang natural occurrence ay ang lalong nagpahirap sa mga tao. Naghalo ang abo na mula sa bulkan sa tubig naman na mula sa bagyo, dahilan para lalong lumaki ang lawak ng pinsala at lumikha rin ang napakatinding pagdaloy ng lahar. Tinatayang mga nasa 40,000 na mga kabahayan ang nasira at mahigit 800 naman ang binawian ng buhay. $700 million naman ang halaga ng pinsala. June 28 naman ang magbukas ang SM Mega Mall, ang ikatlong SM Super Mall sa ating bansa. Ang SM Mega Mall ang naging pinakamalaking mall sa Pilipinas sa loob ng 17 taon. Hanggang sa maitayo ang Mall of Asia noong 2006. Isang malungkot at karumal-dumal na pangyayari naman ang naganap noong June 30, 1991 na ang tatlong miyembro ng pamilyang Visconde ang pinaslang sa kanilang bahay sa BF Home sa Parañaque, ang mag-iinang sina Estrelita, Carmela at Jennifer Visconde. Sa pagkakataong ngayon ay nasa Estados Unidos ang ama ng tahanan na si Lauro Visconde at dito nagtatrabaho. Naging kontrobersyal ang kasong ito dahil malalaking tao na mula sa mga prominenteng pamilya ang sinasabing involved. Ito ay mula sa laysay ng star witness na si Jessica Alfaro. Matapos ang pagdinig sa kaso, ay natulang guilty ni Parañaque RTC Judge Amelita Tolentino sa kasong rape at homicide ang mga akusado. Kabilang dito ang sinasabing mastermind ng nasabing krimen na si Hubert Webb. Bagaman itinatanggi niya ang paratang at sinasabi niyang nasa Amerika daw siya nang mangyari ang krimen. Pero makalipas ang 10 taon sa muling pag-aapilan ng pamilyang Webb at napawalang sala itong sina Hubert Webb at ang kanyang mga kaibigan. Bagaman kino-question ito ng ilang mga nakasubaybay sa kaso na hindi daw talaga patas ang hustisya sa ating bansa. Taong 2016 naman nang binawian na ng buhay si Lauro Visconde na hindi raw nakuha ang katarungan para sa kanyang pamilya. At ito na nga pagpasok ng buwan ng July, isang krimen na naman ang naganap. Nang mabaril at mapaslang nitong si Rolito Go, ang De La Salle University student na si Eldo Maguan sa isang road rage incident. Ito ay sa San Juan sa Metro Manila. Patapos ang pagdinig sa kaso, ay guilty sa pagpatay itong si Rolito Go. Dahilan para siya ay mahatulan ng reklusyon perpetua. Pero noong 1993, siya ay nakatakas sa kanyang kulungan sa Rizal Provincial Jail. At 3 taon nang nakalipas nang muli siyang maaresto noong 1996. Pero matapos ito ay muli na naman siyang tumakas noong 2012. Ito naman ay sa Bilibid. Pero ilang araw lang naman ay agad siyang nahuli. Tuluyan na siyang pinalaya noong taong 2016 nang makumpleto niya na ang hatol sa kanya. Sa buwan ding ito ng Hulyo, July 13, ay naganap din ng Holtman-Chapman murder. Nanganganak ng isang dating Chief Justice ay pinaslang itong sina Maureen Holtman at John Chapman. Natulang guilty sa kasong murder itong si Tehanki Jr. noong December 22, 1992 at siya ay natulan ng habang buhay na pagkakakulong. Bagaman noong taong 2008, nang dahil sa presidential clemency mula kay dating Pangulong Arroyo ay nakalaya itong si Claudio Tehanki Jr. na ikinadismaya naman ng pamilya ng mga naging biktima. Ang paglala at pagdami ng mga krimen sa bansa
ng taong 1991. Ang naging dahilan kung bakit nabuo ang ideya ng muling pagbabalik ng death penalty sa ating bansa. July 18 na pumasok sa ating bansa ang bagyong Henning. Napagaman sa Babuyan Island talaga ito dumaan, ay inulan pa rin ang malaking bahagi ng Luzon. Pagpasok naman ng buwan ng August na ipalabas ang last sequel ng Happy Ghost film, ang Happy Ghost 5, kung saan sa ating bansa ang pelikulang ito ay tinatawag naman na Magic to Win. Ako nga pala si Kathy. Ako si Magic. Ay, tingnan mo nga naman. Magic din ang pangalan ng aso ko noon. Ang pelikula ay pinagbibidahan at ng sina Raymond Wong at ng ABS-CBN actress na si Chris Aquino. Kwento ito ng isang asong si Magic na alaga nitong si Chris Aquino, kung saan ay humiling siya sa isang ghost na maging tao sa loob ng 49 days at muli niyang nakasama ang kanyang amo. At August 15 naman nang ipalabas naman sa mga sinihan ang pelikulang Once Upon a Time in China na pinagbidahan nitong si Jet Li. Ang pelikulang Once Upon a Time in China ay sinasabing isa na pinakasikat na martial arts o kung fu film sa ating bansa noong dekada 90. Bare months, September 16 nang tuluyang mabura ang proposal na RP-US Treaty of Friendship, Cooperation and Peace. Ito ang resulta ng 12-11 vote ng Senado, dahilan para tuluyan ng mapaalis sa ating bansa ang mga tropang Amerikano sa kanilang base sa Clark at sa Subic. Pero alam nyo ba na gusto sana ni Pangulong Cory na mag-stay pa sa ating bansa ang mga Amerikano ng kahit 10 taon pa sana? Kaya nga lang dahil sa nagkaroon na nga ng botohan sa Senado ay hindi na ito nangyari pa. Sa buwan ding ito, September 10, ay nirelease naman ang international band na Nirvana ang kanilang kantang Smell Like Teen Spirit na isa sa mga naging anthem ng mga rockista at ng mga mahilig sa grunge dito sa ating bansa. Hanggang sa ngayon ay patuloy ang kantang ito sa pagbibigay ng impluwensya sa mga papausbong na banda dito sa ating bansa. Buwan naman ng Oktubre, October 10, nang lagdaan na at gawin ng batas ang Republic Act 7160 na tinatawag din Bible Act of Local Governance. Ito ay para lalong pagtibayin ng higit na pamamahala sa mga LGUs o Local Government Units. October 27 naman, sa buwan ding ito, ay pumasok naman sa bansa isang bagyo, ang bagyong Trining, na kumuha ng 12 buhay. Hindi mo ba alam na may multo rito? May multong lumalabas rito? Ito. Kaya nga ako eh. Pag rumuronda ako rito at nag-i-inspeksyon ako, nagsasama pa ako ng pulis eh. Sige na, umuwi ka na sa inyo. Abay, mabuti pa nga siguro, no? Sa buwan naman ng Nobyembre ay nagpasimula ang Halloween special na Magandang Gabi Bayan, kung saan ay magisimula rin ang bangungot ng mga munting kaisipan ng mga batang 90s. Ang dalang hilakbot kasi ng programa ay tagos hanggang sa buto, na kahit pang pagbili lamang ng mantika, toyo o magi sa isang malapit lang na tindahan ay hindi magawa ng mga bata noon nang dahil sa takot. Ang 1991 Halloween special na ito ng MGB ay binubuo ng mga kwento patungkol sa engkantong itim at puti, lalaking kalahating tao, kalahating engkanto, ang mga kaluluwa sa Manila Film Center at ang White Lady sa Luwakan Road sa Baguio City. At matapos ang 1991 Halloween special ng MGB ay nagtuloy-tuloy na ito kada taon. At sa bonding ito ng Nobyembre 1991 ay lalo nang tumitindi ang pamumulitika ng mga politiko sa ating bansa. Ito ay dahil sa nalalapit niyang 1992 presidential election. At November 3 naman nang bumalik na sa ating bansa si dating First Lady Imelda Marcos. Ito ay para harapin daw ang mga kasong ay binibintang sa kanya. November 5 naman, muli, sa isa na namang pagkakataon ay magaganap din ang isa pang madilim na bahagi ng kasaysayan ng ating bansa. Ang matinding landslide sa Ormoc City. Ito ay sa pagdaan ng bagyong Uring. Hindi pa man tayo nakaka-recover sa pagputok ng Mount Pinatubo at ang lindol nga noong 1990. At ito na naman tayo sa isang trahedya sa ating bansa. Illegal lagi ang sinasabing naging dahilan ng paghina ng lupa sa mga kabundukan na naging dahilan nga ng matinding landslide na kumitil ng halos 6,000
buhay. November 21 naman 1991 nang lumikha ng kasaysayan itong si Alan Kaidik sa kanyang team na Presto Tivoli kontra sa Kupunan ng Ginebra. Lumikha siya ng 17 3 points na isa sa pinakamatinding achievement sa kasaysayan ng PBA. At ang 79 points niya ngayon na hawak niyang record ay wala pang nakakabura. November 24 naman nang ginanap sa ating bansa ang 1991 Southeast Asian Games. Ito ang pangalawang pag-host ng ating bansa ng SEA Games mula 1981. Kaya nga lang bagaman tayo ang host ng nasabing tournament ay naging pangalawa lang tayo sa rank. Kung saan ang nauna ay ang bansang Indonesia. Ang bansa natin ay nakakuha ng 91 golds, 62 silver at 86 bronze. Pagpasok naman ng buwan ng Disyembre, December 15, nang magtapos ng 1991 PBA season, kung saan ang hinilang na most valuable player ay itong si Alvin Patrimonio. Nag-champion ng Ginebra sa first conference, ang Pure Foods naman sa All Filipinos at ang Alaska sa third conference. Sa Metro Manila Film Festival naman, ay nakasali naman ang mga pelikulang Contreras Gang, Darna na pinagbidahan ni Nanette Medved, One Tamad at Mr. Shuli, Mongolian Barbecue, Magdalena S. Palacol, Story, Okay Ka, Fairy Ko, Ang Totoong Buhay ni Pasita M, at ang Shake Rattle and Roll, Part 3. Sa taong ito ay humakot ng parangalang pelikulang Ang Totoong Buhay ni Pasita M, kung saan ito ang tinanghal na Best Picture. Best Actress naman si Nora Honor na bumida rin sa nasabing pelikula. Best Actor naman itong si Eric Kison mula naman sa One Tamad at Mr. Shuli, Mongolian Barbecue. Kung i-analyze natin na isang madilim na bahagi ng kasaysayan ng ating bansa, ang taong 1991, bukod sa aalog-alog na nga ang ating ekonomiya, palaging walang kuryente, ay sinalanta pa tayo ng mga natural disasters. Kaso bagaman ganon, ay kailangan pagpatuloy natin ng buhay. Na ganoon naman talaga, pag nadadapa, kailangan bumangon. Sa taong 1991 ay pinagdiwang natin ang Kapaskuhan. At bagaman maraming naging problema, ay sinalubong pa rin natin ang may tuwa, ang taong 1992. Sa susunod ay alamin naman natin ang ilang mga pangyayari sa taong 1992. Ang 1992 Philippine Presidential Election, ang number fever ng kumpanyang Pepsi, at ang sama-sama nating pagtawa sa panonood ng mga America's Funniest Videos at marami pang iba. Muli maraming salamat sa inyong mga po sa inyong pagsama sa video natin sa araw na ito. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, kailangan mo na mag-subscribe. Nang sa ganun ay masundan mo rin at mapanood mo pa ang ilang pa mga video na ipopost natin sa ating channel na katulad ng video na pinanood mo. At muli maraming salamat sa inyo mga paos at see you sa next episode. Bye bye.